ang Panginoon. At minsan pa, sabihin po natin sa ating katabi, you are blessed today. Wala akong nakipag-usap ng hindi nakatingin. Tumingin kayo sa katabi nyo. You are blessed today. Ito po hindi nagkataon. Ito po ay kasama ng plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Para tayo pagpalain, para tayo lumago so that we will grow in our faith. Amen. And we will experience the power of the living God. And before we start, let us all pray. Father God, we thank you, we bless you for this great opportunity that once more you have called us to grow, to experience your power through the power of the Holy Spirit. Anoint your servant to speak your word with love, with humility, with power, and let your name alone be exalted and be lifted up in our midst. We love you, we bless you, we worship you, Father God. In Jesus' almighty name we pray and thanks. And everybody says, Amen, Amen. Praise God. Hallelujah. We know that we are moving in the last days. Amen. And we know also that the Holy Spirit is also moving in our lives. At ang ating pag-aaralan ngayon ay nasasyak kayo baka akala nyo puro English ang sabi ko. Tagalogin ko na lang po. Praise God. At we know and we believe na meron pong gagawin ng Diyos sa atin. Amen. At pag-aaralan po natin ngayon is about the gift of the Holy Spirit. Pag sinabi po natin gifts of the Holy Spirit, ito po yung kinategorize into three. Una po, yung tinatawag nating communication gifts. Pangalawa, power gifts. And number 3, mind gifts. Sa communication gifts, ito po yung tongues, interpretation of tongues, and prophecy. Sa power gifts, ito po yung faith, gifts of healing, and miracles. At sa mind gifts, ito po yung discerning of spirits, word of knowledge, and word of wisdom. Kaya itong gifts of the Spirit ay available po sa bawat sa atin. Pero may dapat tayong gawin para ma-experience natin yung gifts of the Spirit sa buhay ng bawat sa atin. At before that, nais ko lang pong i-share sa inyo na may dalawang klase na there are two types of faith in the Bible. Ito yung saving faith. Very important. Kasi hindi natin ma-experience yung power or gifts of the Spirit kapag hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. We must experience the saving power of God through our Lord Jesus Christ. Kailangan po ay maligtas muna tayo. Tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior of our lives. And secondly, ito yung gift of faith. Pag sinabi natin gift of faith, ito yung supernatural beyond belief. Supernatural siya. Hindi siya gawa ng tao lamang. Ito ay gawa ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Number 1, gift of faith is supernatural. 1 Corinthians chapter 12, verse 9. Hindi ito self-confidence. Hindi ito positive thinking. Akala natin ay masyadong malakas ang ating self-confidence. Pagtitiwala sa Diyos. O kaya, nag-speak tayo na kung saan ay positive lang. Ako ay ibibless ng Panginoon. Tama yun, maganda yun. Pero mas maganda, ang Espiritu ng Diyos ay gumagawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito po ay, ang gift of faith is often described as a unique, divinely bestowed ability. Ito po ay pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi ito gawa ng tao. Habang tayo nag-grow deeper in the Lord, we will experience the move and the power of the Holy Spirit. At isa po rito, yung gifts niya ay nagmamanifest. Nagmamanifest sa tamang oras, tamang place, at tamang tao. Sample natin dito ay sa Daniel chapter 3 verse 17 to 18. Ito po yung si Shadrach, Meshach, at Abednego.
Alam po natin yung kwento sa Daniel chapter 3. Si King Nabucodonosor ay nagpagawa po ng rebulto. Ang taas ay 90 feet. Ang lapad ay 9 feet. Nilagay niya doon sa kapatagan ng Dura, doon sa Babylonia. At ang utos ay isa lang. Lahat ng makakarinig ng all kinds of instrument, sa oras na ito'y tumunog, kailangan sila ay yumukod at sumamba sa rebultong ginto ni King Nabucodonosor. Pero mapapansin po natin dito si Shadrach, Meshach at Abednego. Sila po ay tumayo sa kanilang pananampalataya. At ang situation po ay death and life. Kailangan nilang magtiwala sa ating Panginoon. Pinanghawakan nila yung kanilang pananampalataya. Hindi kami yuyukod dyan. Binigyan sila ng second chance. Pinatawag sila. Pero ano sabi nila? Kahit hindi kami iligtas ng Panginoon, hindi pa rin kami yuyukod dyan. Yun po ay gift of faith. Kasi kung wala pong pananampalataya doon, nagawa ng banal na Espiritu, hindi ka makatatagal, hindi ka tatayo. Bakit? Buhay mo ang nakasalalay dito. Pag buhay ang nakasalalay, kuminsan, nagwe-wave yung pananampalataya ng isang tao. Naalala ko po nung time na kung saan kumatok yung kapatiran natin sa amin. Sa bahay na tinitiran ko. Sabi niya, Pastor, madaling araw yung 5 o'clock ng umaga. Sabi niya, Pastor, meron po kami mga bisita, 14 sila. Hindi namin alam kung ano gagawin namin. Natatakot po sila. O sige, pupunta ako doon, kakausapin ko sila. At nung makita ko, mga kapatid, mga pogi po to, mga kapatid. At yung mga baril nila ay mga high-tech. Dito po ako nakakita ng Galil rifle. Dito ako nakakita ng AK-47, mga grenade lancer. Tinatawag ako doon sa isang kubo kasi gitnang bukid yun. Sabi niya, Pastor, pinapatawag kayo nung pinaka-leader. 30 years old lang yung leader. At tinanong ako, in-interview ako, 20 tanong sa akin. Nung tinatanong ako, sabi ko, Lord, ikaw na po bahala sa akin. Basta kung ano lang totoo, yun lang sasabihin ko. Lahat ng yon, sabi niya, alam mo, naniniwala ako sa iyo dahil kilala kita. Alam ko kung taga saan ka, taga may kawayan ka talaga. Alam ko kung ilang kayong magkakapatid. Yung pala, iniimbestigahan ako. Pagkatapos, pinatawag lahat ng kabataan doon sa lugar na yon, nag-seminar sila, magre-recruit pala. Magre-recruit. Ngayon, ang ginawa ko po, pagkatapos niyang mag-seminar, ako naman nag-seminar. Sabi ko, Lord, ikaw na po bahala. Mag-seminar din ako, hindi hindi ako magsasalita rito. Kailangan ko po yung wisdom to share your word. Yun ang prayer ko. Nag-share ako, sabi ko, patapos na po kayo, ako naman po mag-share. May sasabihin lang po ako sa inyo. Nag-share ako ng salvation seminar. Pagkatapos ko mag-share, mga kapatid, nakatingin silang lahat sa akin, nakatitig talaga, titig na titig. Talagang, ako naman ay hindi tumitingin sa kanila. Inilipat kasi maraming tao po, mga kapatid. Pagkatapos noon, nagpaalam na ako. Nung gabi, pinasundo ako. Sabi niya, tinutukan po ako ng AK-47 dito. Pastor, paano po ba maboborn again? Sabi sa akin. Ang pinapakita ko rito, mga kapatid, hindi po ako natakot. Sabi ko, madali lang maborn again. Tanggapin mo lang si Jesus, accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Napasunod ko sa panalangin yung commander, mga kapatid. Pero after 7 days, sige po, palakpakan muna natin ang Panginoon. Pero after 7 days, thank you, happy birthday. After 7 days, mga kapatid, sila po ay naubos lahat. Natambangan sila ng army doon sa tulay ng Plaridel. Bakit? Servant of God, yung tinutukan nila ng baril. Diba? That's not the anointed of God. Anointed tayo, mga kapatid. Kaya walang pwedeng gumalaw sa'yo. Pero ang pinapakita ko rito, kailangan nating manampalataya. Yun po ay faith, gift of faith. Kasi kung wala yung gift of faith, maaring matunaw ako ng oras na yun, matakot po ako. Ang lalaki po ng katawan.
Tapos makikita mo puro bala, puro baril. Tapos may mga granada pa. Matatakot ka nun. Pero salamat po sa Diyos. Bakit? Kasi ito po yung move ng Panginoon. Supernatural. Amen? Noong time na yon, ako po ay 28 years old lang. Pero ngayon po, ako po ngayon ay 64 years old na. Tingnan niyo po yan. Ganyang gumawa ang ating Panginoon. Kailangan mo lang manampalataya. Kaya kailangan magtiwala sa Diyos. Siya po ay, ang tawag dito mga kapatid, the gift of faith ay lumalaban po na wala pong logic or reasoning na pwedeng i-explain ito. Hindi mo pwedeng paliwanag sa pamagitan ng karunungan mo. Bakit? Gawa to ng banal na Espiritu. Amen. Pangalawa, the gift of faith believes God for the impossible. Kapag meron tayong nagmumove ang Holy Spirit through the gift of faith, believes God for the impossible. Mark 11 verse 23. Whoever says to this mountain, sabi ng Panginoong Jesus, ang sino man, kung ikaw ay may pananampalataya, tulad ng kasinliit ng mustard seed, sabihin mo sa bundok na ito, umalis ka dyan, aalis yan. Ibig sabihin, kailangan mong magkaroon ng move ng Holy Spirit sa pamagitan ng pananampalataya. Hindi ito ordinary na pananampalataya. It is faith na nagsasalita at kumikilos. Sinasabi mo, gagawa ka mga kapatid. Pag sinabi mo na nanampalataya ka sa Diyos, mangyayari yan ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Ito po mga kapatid, this type of faith often inspire individuals to take action that might seem risky. Kuminsan ay parang mapanganib siya. Pero kapag ikaw ay may pananampalataya na katulad ng Panginoon, wala pong imposible sa Kanya. Katulad po ng church natin sa Paliwasan mga kapatid. Kami po yung nagse-service lamang doon sa garahe, sa gilid lang po, sa garahe. Garage. Nagse-service kami. Pag umuulan din, tumutulo doon sa yero. Tapos kapag malakas ang hangin, nababasa po kami. Sabi ko doon sa mga kapatiran, kailangan natin manampalataya sa Diyos. Simula sa araw na ito, every Sunday, every day, i-declare natin na magkakaroon tayo ng church. Bago ang church, kailangan natin magkaroon ng lupa. Kasi kung walang lupa, walang church. Amen. Kaya kailangan natin magkaroon ng lupa. Ibibigay ng Panginoon. Miski 250 square meter na lupa. Yan ang i-request natin sa Panginoon. Alam niyo po, everyday, kinakontest ko, Lord, magkakaroon na kami ng lupa. Hindi kami bibili. May magbibigay sa amin. May magbibigay. Alam niyo po, 2 taon po nakalipas. Yun po ay 2015. Binigyan kami ng Panginoon ng lupa, bali 2024, may nagbigay ng lupa. Sabi ng kapatiran, Pastor, sabi po ng Panginoon sa amin, ibigay namin itong lupa na ito para po sa church. Sige, patituluhan nyo. Kailangan yung binigay nyo sigurado, ipalipat natin sa pangalan ng church at kailangan may title. Alam niyo po, binigay na yung title sa amin. Ngayon, simula ngayon, tayo po sa Saturday, magkakaroon tayo ng dedication ng lot. Sa dedication natin ng lot neto, i-declare natin na sa lupang ito, lalabas ang church ng Panginoon. Tatayo ang church ng Panginoon. Alam niyo po, wala po kaming pondo noong time na yon. Wala kaming pampagawa ng church, pero napakabuti ng Panginoon. Bakit? Kasi bigla na lang pinagpala ng Panginoon yung kapatiran. Nagbigay ng 750,000 pampatayo ng church. Amen. Pampatayo ng church. At yung Bible study ko sa Pandi, mga kapatid, nagbigay ng 100,000. Sabi niya, Pastor, ito po yung pinabibigay ng Panginoon sa church. At ito po para makapagpagawa na kayo. May paayos ang church. Tapos may mga iba pang nagbigay na tigpa 5,000, tigpa 10,000. Puro prayer, mga kapatid. Puro declaration. Hindi namin pinanghingi. Sabi namin, Lord, sa iyo kami hihingi.
Alam po namin, walang imposible, wala pong mahirap sa'yo. We must believe God for the impossible. Amen. Luke chapter 18 verse 27, all things that are impossible with men are all possible with God. Lahat ng imposible sa atin, posible lahat yun sa Diyos. Amen. Bakit? Diyos siya. Wala namang mahirap sa Kanya, mga kapatid. Kailangan mo lang magtiwala. Kailangan lang nating mag-antay. Alam niyo po, kung minsan yung word na wait, ito po ay parang napakahirap. Ang tagal na natin nag-aantay, parang wala pa. Pero kapag tayo, in God's perfect time, darating yung mga bagay na hinihiling natin. Amen. Kaya dito pumapasok yung pananampalataya. Ito pong pananampalataya, hindi po ito binabayaran. Hindi ito binibili. Ito po ay regalo. Gift of the Holy Spirit. Amen. Lahat tayo merong pananampalataya. Kaya lang, ang gusto ng Panginoon, ito yung pananampalatayang hindi nag-aalinlangan sa magagawa niya sa iyong buhay. Nagtitiwala ka na sa Kanya, wala pong mahirap at walang imposible. Jeremiah chapter 27, Jeremiah chapter 32 verse 27, kung di ako nagkakamali. Ang sabi po ron, all things that are impossible with men are all possible with God. Sorry, mali yun. Luke chapter 18 yun. I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me to do? Yan, yan. Kaya sabi po, I am the Lord, di ba? Ako ang Panginoon. Ang Diyos ng lahat ng tao. Meron bang mahirap para sa Kanya? Amen? Meron bang mahirap? Amen? Wala pong mahirap sa Diyos, mga kapatid. Kaya lang nagiging mahirap kasi iniisip mong napakahirap. Ang hirap niyan. Imposible yan. Alam niyo po, itong church na ito ay miracle ng ating Panginoon dahil po sa pananampalataya ng pangunguna ng ating minamahal na apostol. Amen. Kasama ng mga pastors, mga leaders. Kasama po si Reverend Lily. Ibig sabihin, nanampalataya mula po sa wala ay nagkaroon. Kaya nandito tayo. Kaya yung pananampalataya na ito, mga kapatid, parang imposible. Pero wala pong imposible sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Kaya they may feel compelled to step out in ways that could involve personal sacrifice. Kung minsan kailangan natin mag-personal sacrifice. Nung sinabi ng ating pastor, ng bishop natin, si Apostle, sabi niya, at ni Pastora Lily, kailangan natin magbigay ng tig 10,000 para doon sa mga poste. Amen. Lord, magbibigay ako ng 10,000. Di na ibigay ko yung 10,000. Kailangan natin magbigay ng 40,000. Amen. Naibigay na. Bakit? Lord, sa iyo nagmumula lahat yan. Ikaw ang magbibigay sa amin. Kaya dahil po doon sa sakripisyo ng bawat pastors, ng bawat leaders, ng bawat members, at isa pa rito mga kapatid, buwan-buwan nagbibigay kami ng 1,000 na pledge sa loob ng 5 buwan. Sakripisyo yun. Tinitingnan ng Diyos yung puso natin. Alin niyo po ginawa ng Panginoon? Binalik po sa amin ng Panginoon. Binigyan kami ng lupa't bahay. Bilhin niyo po, parati akong palipat-lipat. Nalipat ako ng Santa Maria, nalipat ako ng Pandi, nalipat ako ng Baliwag, nalipat ako ng Giginto, nalipat ulit ako ng Pandi. Yung panghuling lipat ko, yun na yung bahay at lupa namin. Pero hindi bago yan, kailangan kong manampalataya sa pangasabi ko sa misis ko, si Tart. Kailangan nating mag-action ngayon. Etong bahay na, bali, ang may-ari ng bahay na yun, mga kapatid, meron silang lupain na ektarya. May mga sakahan sila. Ang luwang ng lupain nila. Matandang bahay, pinaupahan sa amin. Ipinagpagawa ng bagong bahay yung mga magulang. At kami ngayon ang tumira. Tapos nung kami nagpipray, Lord, etong bahay na ito, ibigay mo na po sa amin. Bibilhin po namin to. Alam niyo po mga kapatid, dumating yung time, ang sabi ng yung nagmana ng lupa na yon, ang sabi niya, Pastor, talaga bang bibili niyo yan? Oo, bibili namin. Bibili namin.
Pero sa isip na misis ko, wala kaming pera. Paano na mabibili yan? Paano na mabibili yan? Pero nung sinabi kong bibili namin, sabi, sige po, Pastor, sa Miyerkules mag-uusap po tayo kung paano nyo po babayaran. E di 1 week before ng meeting namin na yon, nag-pray kami, Lord, may nagbigay po sa akin ng lupa't bahay. May title, nakapangalan sa akin. Ito pong title na ito, alam ko po, kaya mo po binigay ito, meron kang purpose. Hindi ito para itago lang. Ang layunin mo, Panginoon, ito ay magmumultiply. 170 square meters na lupa. Pero ituro mo po kung kanino ko ibebenta to, bibiling ko tong lupa't bahay na ito. 326 square meter. Malapit sa highway yon, mga kapatid. Ang presyo ng lupa noong time na yon ay 2,000 pa lang. Ngayon po, almost 20,000 na yung presyo ng lupa na kinatitirikan namin ngayon. Ang taas na po ng presyo. Bakit? May ospital na, 2 eskwelahan, may university pa, may mga mall pa, meron pang mga grocery na pure gold na nandun. Ibig sabihin, tapos yung kalsada ay simentado lahat. Sabi ng Panginoon, yung kapitbahay ng lupa mo, doon mo ibenta, bibili niyan. Alam niyo po, nag-pray ako, sabi na sige po, Panginoon, kakausapin ko. Kinausap ko, sabi ko, bibili niyo po yung lupa ko. Ayaw po, pinagpipray nga namin yun. Na mabili namin ang lupa. O sige po, ganito, simple lang po usapan. Sa inyo lahat, pera lang ang kailangan ko. Paano po yung pastor? Capital gain tax kayo. Lahat, simula hanggang doc tax, capital gain tax, tapos transfer tax, lahat ng tax nasa inyo lahat. Kayo, payag kayo? Opo, payag kami. O sige, shoot, isarado na natin. Nagpirmahan kami, mga kapatid, binayaran ako, pinambayad ko ron sa may-ari po talaga ng lupa. Ang point ko rito, kailangan mong manampalataya. Kuminsan parang imposible, paano kaya ito, Panginoon, saan namin kukunin to? Paano kami, anong gagawin ko? Mangungutang kami, saan kayo mangungutang? Hindi po, mga kapatid. Dahil sa Diyos ay wala pong mahirap. Dahil sinabi niya, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me to do? May mahirap ba para sa Panginoon? Kaya ang gift of faith, mga kapatid, ito po yung the gift of faith believes God for the impossible. Imposible sa atin, pero posible lahat sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Number 3, the gift of faith is active in crisis. Sa time ng crisis, mga kapatid, kailangan natin ng pananampalataya. Amen. Crisis nung time ni Daniel, nung siya'y tinapon po sa lion's den, siya po'y nanampalataya lang sa Panginoon. Even though meron pong binaba, mga kapatid, na batas. Ang batas ay bawal manalangin. Tingnan niyo po yan. Pwede ka naman manalangin na nakaupo. Amen. Sino po nagpe-pray dito nakaupo? Lahat tayo. Pwede kang manalangin nakatayo. Pwede kang manalangin nakahiga. Pwede kang manalangin naglalakad. Si Daniel, hindi. Meron ng batas na ibinaba na hindi pwedeng manalangin. Si Daniel, nakaluhod, nakaharap sa Jerusalem, nananalangin. Ang parusa ay death penalty. Yung death penalty nung panahon nila Darius, mga kapatid, ng Media at Persia, ay itatapon sa lion's den. Yung death penalty nung panahon ni Nebuchadnezzar ay itatapon doon sa pugo ng apoy. Pero nung time ni Daniel, nung tinapon siya, okay lang sa kanya. Ang namoblema sa kanya, yung hari, si Haring Darius. Nag-ayuno pa siya para lang mailigtas yung kaibigan niya. Pero wala pong nangyari. Pero iba po ang pananampalataya ni Daniel. Ano po ang pananampalataya niya? Magpe-pray ako dahil ang aking tinatawagan ay Diyos na buhay. Amen. Ang tinatawagan natin is Diyos na buhay.
Wala pong imposible sa Kanya. Wala pong mahirap, mga kapatid. No, ako'y may sakit, butot balat na lang ako. Sabi ng doktor, 6 months ka na lang. May bukol pa ako rito, sa kanan at dugo lumalabas. Pero nung ako'y ma-born again, sabi ko, Lord, alam ko po, wala pong imposible sa iyo. Nothing is impossible with you. You said in your word, in Isaiah 53 verse 5, you are wounded. He was wounded for my transgression. You are bruised for my iniquities. The chastisement of my peace was upon you, and by your stripe I am healed. Sa Psalm 116 verse 17, ang sabi ron, I will not die but live and declare the glory of the Lord. 115 siguro. 115 verse 17. I will not die but live and declare the glory of the Lord. Nakalimutan ko yata. sorry. Ha? 118 verse 17. Thank you, Pastor Lawrence. Yan. 118 verse 17. Yan, thank you. Kaya, I will not die but live and declare the glory of the Lord. Tingnan niyo po yan. Sabi ko, Lord, hindi talaga ako mamamatay. Mabubuhay ako at ipapahayag ko ang iyong kaluwalhatian. Yung bayaw kong pulis, sinesharean ko. Kasi nakikitira ako during that time. Yung ate ko, nagtatrabaho po sa Court of Appeals, yung bayaw ko, Police Maynila. Magkasabay kami kumakain. Sabi, ano yung nasa mukha mo na yan? Ano yung nasa mukha? Yan, may bukol ka, sa may tumutulo. Ano ba yan? Sabi ko, dinadaya ka ng mata mo. Ako'y magaling na. Ang sabi ng salita ng Diyos, kinote ko yung Word of God. Sinabi ko yung Word of God, mga kapatid, ako'y magaling na. Kaya, yung nakikita mo, yan ay hindi totoo. Pag ako'y nananalaming, sabi ko, hindi totoo nakikita ko sa salaming. Ang nakikita ko ay Isaiah 53 verse 5. 3 John 2. Matthew 8:17. Kaya, you said in your word, Lord, call unto me and I will answer you and show you great and mighty things that thou knowest not. Yan ang nakikita ko, yung verses, pangako ng Panginoon. Alam niyo po, after 6 months, nagulat yung bayaw ko, magkasabay kami kumakain. Oh, wala na yung bukol mo. Wala na yung nanat dugo na lumalabas. Kita mo, dinaya ka lang na mata mo. Kita mo, yan ang totoo ngayon ang nakikita mo. Simula noon, mga kapatid, hanggang ngayon, hindi na siya bumalik. Bakit? Sarado na. Amen. Hindi ko na pinahintulot. Kaya, kailangan natin manampalataya, mga kapatid. Gift of faith is active in time of crisis. Sa panahon po ng pagsubok, sa panahon ng problema, alam niyo po, ngayon nagtataasan, ang kailangan tumaas sa atin, pananampalataya. Amen! Kailangan tumaas ang pananampalataya natin. Huwag mong hayaan mo, mga kapatid, lagpasan ang ating pananampalataya. Yung nagtataas ang bilihin. Amen! No, ako po yung magkaroon ng sasakyan. Yung una, yung adventure. Ngayon po, pinalitan na ng Panginoon eh. Innova Toyota Scenic. Pinalit na, hybrid yun. Alam niyo po, pag nagmamaneho ko ng San Miguel, tinitingnan ko, full tank po yun, nalagpas pa, sagad. Hindi nababawasan, balikan, walang bawas. Tapos, ang galing-galing niya, mga kapatid, sabi ko, Lord, napakagaling mo. Yung adventure, mga kapatid, simula nung nabili ko yun, full tank parate. Aya ako nang hindi full tank. Nung ibinenta ko, tuwan-tuwa yung bumili, full tank pa rin, mga kapatid. Yung RFID niya, ang karga niya ay kulang 5,000. Sabi ko, may bonus ka. Binili ko pa ng bagong battery yan. 4 na bagong gulong lahat. Binili ka agad, mga kapatid. Pero ngayon pinalitan ng Panginoon. Bakit? Kailangan mong manampalataya. Amen. Yung unang sasakyan, si Lord po nagbayad noon. Hindi po ako nagbayad. Bakit? Monthly may nagbibigay. Sa loob ng 6 na taon at 6 na buwan, hindi. Tama, 6 years and 6 months, may nagsusupply. Pumapasok na lang sa bank account ko, sa BPI. Ngayon, kinakaltas ng bangko, tingnan niyo po, napakagaling ng Panginoon. Kapag magbabayad na ako ng
Magbabayad ako ng insurance taon-taon. May dumarating, mga kapatid. Bakit? Kailangan mo lang manampalataya sa Diyos. Bakit? Diyos na buhay siya. Huwag mong problemahin yung problema ng Panginoon. Amen. Ang sabi ng Panginoon, believe. Manampalataya ka lang. Kaya, nung inalis ko yung sasakyan na yun, sabi ko, Lord, wala naman akong gastos. Ikaw ang gumastos lahat nito. Hanggang sa inalis ko, mga kapatid, ngayon may bago na naman ulit. May magbabayad na bago na ulit. Ibig sabihin, sa Panginoon wala pong imposible. Amen! Wala pong mahirap sa Panginoon. Kaya lang nagiging mahirap kasi pinahihirapan natin ang sarili na, naku, baka hindi ko kaya. Hindi mo nga kaya. Sinabi mo nang hindi mo kaya. Naku, baka hindi ko mabayaran. Hindi mo nga mababayaran. Naku, hindi kaya ng mga anak ko. Hindi nga kaya. Bakit? Ikaw ang pinakamalaking hadlang sa pananampalataya. Kailangan mo magtiwala sa ating Panginoon. Nung kapatid ko, mga kapatid na confine, nanganak sa Chinese General Hospital, doon sa Blumentritt. Nanganak siya kambal, mga kapatid. Sabi ng nanay ko, naku, paano yung kapatid mo? Ba't doon pa nadala sa Chinese General Hospital? Meron naman mga public hospital. Doon pa nanganak sa Chinese. Dinalaw ko, mga kapatid, naka-incubator yung 2 anak. Kinausap ko yung doktor, sabi niya, naku, 1 buwan pang i-incubate siya para kasi kulang po sa buwan, mga kapatid. Ang liit lang. Tapos sabi ng nanay ko sa akin, ano kayang gagawin natin? Lord na bahala, huwag natin problemahin yung problema ni Lord. Kasi pag inisip natin yan, mamamblema tayo. Pag si Lord ang problema dyan, walang problema. Amen. Walang problema ako. Let God move and works in our lives. Sabi nga ganon. We will see the greatness of God. Alam niyo po, naka-1 buwan na, nandun pa rin nakakumpine. Lord, salamat po. Ikaw ang Diyos na gumagawa ng himala. Sabi na isa kong, ano ka, puro ka pa salamat. Tete mo, 1 buwan na. Hindi ka ba kikilos? Kumikilos na si Lord. Magantay lang tayo. Magkikilos man tayo rito, wala tayong magagawa. Wala namang papautang sa atin, saka walang maniniwala para pautangin tayo. Kaya, basta magtiwala tayo sa Diyos. Alam niyo po, mga kapatid, ginulat kami ng Panginoon. Sabihin niyo, bakit? Kasi nung dumating yung kapatid ko, nakataksi pa. Sabi ko, tumakas ka ba sa ospital? Sabi ako pa lumabas na walang pala. Kasi, hihikab-hikab pa ako nagising. Lumabas ako ng kalsada, mga kapatid, sa Caloocan yun, ha? Lumabas ka ba ng ospital? Tumakas ka. Sabi ko, kuya. Sabi sa akin, kuya, pababain mo muna ako. Ibaba mo muna yung gamit ko. Ikikwento ko ng buong buo ang ginawa ng Panginoon. Alam niyo po, nang ibinaba ko na, nagkwento sa loob ng bahay. Napakabuti ng Panginoon. Ang ginawa ng Panginoon, during that time, mga kapatid, for the first time sa kasaysayan ng Chinese General Hospital, nagkaroon po, mga kapatid, ng parapol. Kung sino po ang karapat dapat tumanggap ng libre. Dahil foundation nila, anniversary foundation ng Chinese, nabunot po, mga kapatid, yung pangalan ng kapatid ko. Tingnan niyo po, ang galing ng Panginoon. Hindi lamang yun, may dumating na security guard. May security guard pa. Isinakay sa taxi. Binayaran na ang taxi, may sukli pa. Ihatid mo sa sasabihin niyang address. Huwag mo nang pabalikin dito. Sinigurado, mga kapatid, napakagaling ng Panginoon. Bakit naman babalik doon? May bayad doon. Huwag mo nang pabalikin. Hinatid ng security guard. Ganyang kagaling ang Panginoon. Amen. Palakpakan natin. Hallelujah. Kaya, active in time of crisis, mga kapatid. Meron ka bang crisis na kinakaharap ngayon? Ang kailangan mo ay hindi kundi si Christ. Amen. We need Christ. Amen. Just trust Him. Kailangan natin ng gift of faith.
Kailangan mo lang magtiwala, mga kapatid. Kami nabubuhay by faith. Amen. Natutulog by faith, nagigising by faith, Lord. Salamat po. Dineliver mo na lahat ng pagpapala sa amin. Isang gabi, mga kapatid, nag-uusap kami mag-asawa, sweetheart, wala na tayong bigas bukas. Ito na, huling saing natin. Huling saing. Ngayon niya po, Lord, manampalataya tayo sa Philippians 4:19. Lord, you said in your word, you will supply all our needs according to your riches and glory through Christ Jesus. Ikaw ang magsusupply ng bigas sa amin ngayon. Dagdagan mo ng pamalengke, Panginoon. Siyempre, hiningi na rin. Kinabukasan, binubuksan ko yung pintuan ng bahay namin kasi yung pintuan ng bahay, pag gano'n, palabas. Palabas. Lahat ng kamalasan sa buhay, lumabas ka. Labas. May screen yung palabas. Tapos, yung pintuan namin, sliding door yon, mga kapatid. High-tech kami, sliding door. Sliding door. Kaya, nung binubuksan ko, ba't hindi mabuksan to? Pinako kaya doon sa labas yung pinto na ito, ba't hindi ko mabuksan? Ginaganon ko, ayaw. Alam niyo po, ginawa ko, umikot ako sa pinto doon sa kusina. Pagtingin ko, sa pintuan doon sa sala, ay, kaya pala hindi natin mabuksan. Sumagot si Lord. May isang kabang bigas na nakatukod doon sa may pintuan. Wow, ang galing mo, Panginoon, isang kabang bigas. Nung binuhat ko, mga kapatid, hindi ko mabuhat. Isang kaban yun eh. Hinila ko, nung paghila ko, may nahulog na envelope. Alam niyo po kung magkano laman ng envelope? 2,500. Pati pamalengke, pang-ulam, binigay pa ng Panginoon. Amen? Kaya kailangan lang natin, manampalataya lang tayo sa Diyos. Amen? Kailangan lang natin magtiwala wag natin takutin yung sarili natin. Kumisa maraming mga tao, mga anak ng Diyos, puro pananakot sa sarili. Lord, paano na kaya ito? Hindi na ako makakauwi, wala na akong pamasahe. Paano kaya ito, Panginoon? Mag-i-enrollment yung aking mga anak, wala pong pang-enroll. Naranasan namin yun, mga kapatid. Merong isang kapatira na punong-puno ng negatibo sa buhay. Yan sabi sa akin, Pastor, may ibubulong ako sa iyo. Huwag mo lang ibulong, sabihin mo na lang. Natatalsikan ako ng laway mo eh. Ibubulong mo pa? Sa isip-isip ko lang yun, hindi ko sinabi sa kanya. Sinabi, Pastor, kasi iniisip-isip ko, paano pag-aaralin ng anak mo? Ang liit lang ang LG mo. Alam mo kasi ang LG ko noon, 5,000 lang, ang liit lang. Nangungupahan pa kami ng bahay noon. 2 apartment. Dire nyo, 1,515, 3,000. Tapos paano sabi ko, sister, hindi ko problema yan. Si Lord ang may problema niyan, binigay ko na kay Lord. Sabi ni Lord, casting all your cares upon Him, for He cares for you. I-memorize mo yan. Yan ang parating mo sabihin. 1 Peter 5:7. Casting all your cares upon Him, for He cares for you. Tapos, isa pa, ito, ang sabi ng Panginoon, Philippians 4:6. Have no anxiety for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be known unto God. Kaya sabi ng verse 7, ito bunga ng pananampalataya. And the peace of God that passeth all understanding shall guard your heart and mind through Christ Jesus. Kaya nananampalataya ako si Lord magpapaaral dyan. Alam niyo po, simula nung preschool, sa private school nag-aral yung mga anak ko, hanggang sa makagraduate, scholar po sila. Tingnan niyo po, ang galing ng Panginoon. Scholar po na hindi po ako umakyat na entablado. Hindi ako bakit? Kasi anak ng pastor, tingnan niyo po yan.
pag anak ng pastor sa Christian school, 50% scholarship. Tapos, nagkaroon pa ng scholarship sa munisipyo ng Pandi. May pa-scholar sila na 20,000 pesos yearly binibigay. Kaya hanggang sa makagraduate, nakapasa yung 2 bata. 20 lang po kinukuha. Yung 2, pinag-exam ko, sabi ko, Lord, 2 angel magdala, turuan tong 2 batang to, kasi puro laro ang ginagawa. Tinuruan, nakapasa mga kapatid. Kaya sa loob ng hanggang makagraduate ng 4th year, wala ho kaming binayaran. Ang galing ng Panginoon. Amen. Kaya yan po ang gift of faith, mga kapatid. Kailangan mong manampalataya, maraming area, may gift of healing. Ang epekto nito, na-open ka sa miracles. Kailangan mong magtiwala sa ating Diyos na buhay. The gift of faith releases miracles. Amen. Kailangan mo ng miracles sa buhay. You need miracles. If you have faith, sabi ng Panginoon, Matthew 17, verse 20, if you have faith, nothing will be impossible for you. Kapag meron kang pananampalataya, nanampalataya ka, di ba? Kaya kapag meron kang pananampalataya, wala pong imposible sa iyo. Ito po yung gift of faith, mga kapatid. Wala pong imposible sa Panginoon. Kailangan lang nating manampalataya sa Kanya. Sa example po natin dito, 1 King chapter 17, verse 13 to 16. Ito po yung Elijah and the widow, di ba? Kung nabasa nyo na. Si Elijah po, pumunta siya. Saan siya pumunta? Hindi siya pumunta ng kaharian. Pumunta siya doon sa Sarepta, isang babae na kung saan ay namumulot po, mga kapatid, ng panggatong. Nakita ni Elijah. Sabi niya, bigyan mo akong tinapay at painumin mo ako. Sabi niya, alam niyo po, lingkod ng Panginoon, isang kain na lang po nito, pagkatapos patay na kami. Kasi wala na po eh. Yung langis at yung harina nila, mauubos na para sa kanila na lang. Nanghingi pa yung propeta. Pero binigyan niya, sabi ng propeta, sige, pakainin mo muna ako. Sinasabi ko sa'yo, hanggat hindi umuulan, 3 taon at kalahati, hindi mauubos ang harina at langis mo. Ganun nga po nangyari. Tapos noon, namatay pa yung anak niya, binuhay din ng ating Panginoon. Kaya yung gift of faith, mga kapatid, releases miracles. Maraming miracle na mangyayari at mararanasan ang bawat isa sa atin. We will experience the power of God. Only believe. Amen. Isa pang testimony, mga kapatid, patungo po ako ng Dawn Watch namin, madaling araw. Madaling araw po. Naglalakad po ako doon sa amin, Santo Niño Subdivision, patungo pong bukid. Maya-maya, may lumitaw pong 3 Doberman. Nakita na kayo ng Doberman. Itim na Doberman, 3. Nakanganga lahat ang bunganga. Siyempre, ang laki ng bunganga ng Doberman, di ba? Nakanganga lahat at plano akong kainin. Nakaano po sa akin? Ginawa ko, alam niyo po, sabi ko, in the name of Jesus, lumayas kayong 3. Alam niyo po, sa isang iglap na wala po yung Doberman. Imposible. Pero alam ko po, yung mga Doberman na yun, mga aswang yun. Madaling araw, madilim pa, hahadlangan ako para mag-pray. Tapos may nag-aantay sa akin doon sa prayer garden na ginawa namin doon sa bahay pare, may kawayan. Sabi ko, Panginoon, alam ko, etong Doberman na ito, tinatakot lang ako, pero hindi ako matatakot. Bakit? Makapangyarihan ka na nasa akin. Di ba? Sabi ng salita ng Diyos, greater is He that's in us than he that is in the world. Wala pong imposible sa Diyos, mga kapatid. Tinuro ko, ako'y tumakbo, tsak naaabutan ako dahil matuloy tumakbo yun, mga kapatid. Ang lalaking aso. Matatapang. Pero ginawa ko, sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita, you said in your word, and this sign shall follow them in my name, that believe in my name, you shall cast out devils.
Kaya in the name of Jesus, you demonic spirit ng Doberman, come out! Nawala, mga kapatid. Kung ako'y nagpatakot, di baka wala ako ngayon dito. Kinain ako noon. Kasi nung time na yun, butot balat pa lang ako, mga kapatid. Payat na payat ako. Pero kahit na ako'y mataba, kaya pa rin nila akong kainin. Pero sa Diyos, wala pong imposible. Amen. Wala pong mahirap sa Kanya. Kaya yung miracle, marirelease po, mga kapatid. Miracles of protection and power ng Panginoon. Kaya yung gift of faith, yan po, mga kapatid, nais ng Diyos na i-impart sa buhay natin. Ang kailangan lang natin ay maging intimate tayo, have an intimacy with the Holy Spirit. Parati tayong nananalangin sa Diyos through the Holy Spirit. Parati tayo nagpapakumbaba sa Kanya. Mararanasan po natin, pinag-pray po ko yung pinsan ni Sister Marisa Vergara. Nandito siya. Yun po ay demon possessed, mga kapatid. Sabi niya, Pastor, pag-pray niyo po yung pinsan ko, 4 na araw na pong nakatali, nakagapos po sa papag. Tinali po yung kamay at paa. Hiwala na pong nakikilala. Yung tata, yung asawa, yung anak, yung kapatid, kinukubabaw, kinakagat, sinusuntok, kinakalmot, nagwawala talaga. Very violent po, mga kapatid. Yung demon possessed nito, unbeliever po yun. O sige, puntahan natin. Kayang-kaya ni Lord yan. Simple lang yan sa Panginoon. Sumalubong yung tatay sa akin, mangiyak-ngiyak pa. Sabi niya, Pastor, ano po bang gagawin? Huwag mo problemahin ko ano gagawin. 11 magkakapatid. Tawagin niyo po lahat ng mga tao dito sa bakuran nito. Yung mga anak niyo. Lahat. Bakit po? Magpe-pray muna tayo. Tatanggapin niyo muna si Jesus as Lord and Savior of your life. Kailangan nyo lumapit sa Panginoon. Tapos binuksan yung pintuan, yan po yung anak ko. Sige, hayaan mo lang dyan yan. Mamaya, makakalaya na yan. Nakatingin sa akin yung buong pamilya, mga kapatid. Hindi nila alam kung ano gagawin ko. Sabi ko, simple lang kay Jesus yan. Basta tanggapin nyo si Jesus. Nung ako'y nag-share ng salvation seminar, pinalapit ko sa ating Panginoon, ngayon, dyan lang kayo. Panuurin nyo yung gagawin ng Panginoon. Kasama ko yung mga prayer warrior, mga kapatid. 4 na prayer warrior. O sige, mag-pray. Dyan lang kayo, ha? Mag-thanks kayo. Nilapitan ko yung demon possessed. Tinanong ko, sino ka? Nagwawala, galit na galit, mga kapatid. Gusto ko lamutakin. Talagang gusto niya makawala. Dahil hindi mo na makakausap talaga, ginamitan ko po ng weapon of the Lord. Binunot ko yung sword of the Spirit. Sabi ko doon sa mga prayer warrior, bunutin natin yung sword of the Spirit. Sabay-sabay nating saksakin. Alam niyo po kung anong nangyari? Wala pong nangyari. Sabi ko, kunwari lang to. Sabi ko, alam mo, maloloko mo ako, Satanas. Alam ko, nasasaktan ka. Tinitiis mo lang. Ulitin natin. Sinaksak ulit namin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ganun pa rin. Ginawa ko, kinuman ko na sa pangalan ni Kristo Jesus, ikaw, Satanas. Alam ko na matigas ang ulo mo. Alam ko na. Pero sa pangalan ni Kristo Jesus, sinuutusan kita, right now, I command you to come out upon him. Tagalog po, hindi ho English ginamit ko, ha. Para lang maintindihan ng bisita. Maya-maya, inopen ni Lord yung mata ko, nakita ko may aninong black shadow na lumabas sa kanyang ulo. Lumabas doon sa bintana. Kasi malapit sa bintana eh. Lumabas na. Sabi ko doon sa tatay, kalagan niyo na po yung anak niyo, malaya na. Naku po, Pastor, baka mamaya hindi pa malaya yan. Binugbog po kami niyan. Ebe niyo po, magsasaka yun. Humahakot ng, ang palay po, simple lang sa kanya, yung isa sakong palay.
Tapos yung mga kapatid niya, mga magsasaka rin. Binugbog sarado. Pati yung anak, hindi makalapit. Tapos sabi ko sa kanila, etong Diyos-Diyosan nito, alisin nyo, lagay nyo sa sako. Dahil nagtatago dyan, yung demonyo sa Diyos-Diyosan na yan, isurrender lahat ng Diyos-Diyosan sa bahay nyo. Ilagay sa sako, sinurrender lahat. Alam niyo po, sa isang iglap, lumayas ang demonyo. Kinalagan, hallelujah. Nung kalagan, mga kapatid, umupo yung lalaki, yung pinsan ng kapatiran natin. Tinawag yung anak mula doon sa labas, nakilala na. Tinawag yung asawa, tinawag yung tatay, nag-iyakan, hagulgulan. Kala mo kagagaling lang ng Saudi na hindi pa nakakauwi. Ang galing ng Panginoon, amen. Kailangan mo lang manampalataya. Huwag kang patatakot, mga kapatid. Kasi kung matatakutin ka, takutin ka talaga ng kaaway. Bakit? Karayong na-encounter ko, mga demon possessed, puro violente. Meron pa doon, nanununtok, tinitigan ako ng gusto. Talagang mata niya, nanlilisik. Yung kamao, dahil yun po yung nagtatrabaho po sa manukan, humahakot po ng pids. 100 pids, araw-araw, ang inaakyat niya doon sa manukan, ang laki ng katawan, maskulado. Compare sa akin, kapatid, propose yung katawan niya, ako po, hindi po propose. Yung muscle ko napunta sa tiyan. Pero salamat sa Panginoon. Tinitigan ko rin siya. Kinote ko yung Psalm 91. Sinabi ko sa kanya, He that dwelleth on the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom will I trust. Right now, by the authority of the Lord Jesus Christ, invested to me, I command you to leave that man. Alam niyo po, na-slain. Nung na-slain, sabi ko, kumuha kayo ng tubig, pinag-pray ko yung tubig. Magaling na, nakalaya na. Tingnan niyo po yan. Gift of faith. Kailangan po natin ang pananampalataya. Kailangan natin magtiwala sa Diyos. Ang Panginoon hindi po namimili ng tao. Kahit na pangkaraniwan ka, hindi ka kilala, hindi ka exposed. Pero kaya kang gamitin ng Panginoon. Kahit sa mga baryo-baryo, mga kapatid, kahit saan ka nilagay ng pamahalaga, manampalataya tayo sa Kanya. Hilingin natin sa Panginoon, Lord, bigyan mo po ako ng gift of faith. Amen? Bakit? Kasi ito po yung sikreto para maranasan natin yung Kanyang kapangyarihan. Para maranasan natin, mabuksan po, mga kapatid, ang mga pintuan po ng maraming bagay sa buhay natin. At makita natin sa Diyos, wala pong imposible. Amen. Wala pong mahirap sa Kanya. Mari po ba tayong tumayo? Let's all arise in the presence of the Lord. Hallelujah. Ito pong oras na ito, hindi po nagkataon lang sa harapan ng Panginoon. The gift of faith stands firm under pressure. May mga pressure tayo sa buhay, pero mananatili kang nakatayo. Mararanasan mo yung kapangyarihan ng Diyos. But hear this, my beloved brothers and sisters in Christ. The gift of faith comes from intimacy with God. Romans chapter 10 verse 17, faith comes by hearing and hearing the word of Christ. Habang napapakinggan natin yung salita ng Diyos, dinideclare natin ang salita ng Diyos, binabasa natin ang word of God, tumataas ang antas ng ating pananampalataya. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang Diyos at ang Kanyang salita. Ang sabi po ng salita ng Diyos, if you abide in me and my words abides in you, ask whatsoever you will and it shall be done unto you. At ang salitang ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus.
Sabi po ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kailangan natin bigyan ng oras at panahon ang salita ng Diyos. Ideklara sa buhay ng bawat isa sa atin. Habang tayo'y nag-grow deeper in the Lord, we will experience the move and works of the Spirit in our lives. Even the gifts of the Spirit. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. At kung gusto mo na maranasan mo ang gift of faith, itaas mo ang iyong kamay sa Panginoon. Sabi mo, Panginoon, kailangan ko po ang move mo sa aking buhay. I need this kind of faith. Marami po sa ating mga pastor, nakita po natin ang kanilang mga patotoo, ang mga kanilang naranasan, ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit po? Tulad po nila ay nanampalataya at nagtiwala sa Panginoon. God is no respecter of person. Hindi siya nagtatangi. Ano ka man, sino ka man, saan ka man ginagamit ng Panginoon, kaya kang gamitin mightily ng Panginoon. Nais ng Diyos na patuloy na maipalaganap ang kanyang salita sa pamagitan ng buhay ng bawat isa sa atin. Praise God. Sige po. Yes, O Lord God. Yes, Holy Spirit of the living God. Never survive without your presence in my life. This Lord I'm feeling inside is coming alive. It's coming alive. There is a miracle when you believe. Reach out your hands, touch His presence once again. Oh, what a joy of fall and dancing in the rain. You heal my pain. I'm covered by your grace. There is a miracle when you believe. Reach out your hand, touch His presence once again. Oh, what a joy of fall and dancing in the rain. You heal my pain. I'm covered by your grace. Forever Jesus reigns. Meron po tayong kapatiran na kung saan ay tumawag po sa akin. Ang sabi niya, Pastor, siya po ay nanginginig, nangangatal po ang kanyang mga boses. Sabi niya, Pastor, pag-pray mo yung anak ko. Siya po ay naghihingalo sa oras neto. Siya po, Pastor, ay umihina at tumaina. Ang kanyang blood sugar ay tumaas po ng 500. Ang kanyang blood pressure ay tumaas po ng 200 mahigit. Ang sabi ko sa kanya, Sister, magtiwala ka sa Panginoon. Sa Diyos, walang imposible. Ang sabi po ng mga tao nakapaligid sa kanila, inaantay na lang yung oras ng kamatayan. Kasi pangkaraniwan kapag ang isang tao po'y umihina at natae at nawalan pa ng malay, mga kapatid, isip nila ay hindi na uwi ng buhay. Pinag-pray po natin habang ako'y tumatakbo doon sa NLEX. Kinilid ko lang ang sasakyan. Tapos pinuntahan po natin sa ospital. Ang dami pong mga tubo na nakasaksak sa kanyang katawan.
sa kanyang ulunan, sa kanyang ilong, sa kanyang bibig, sa kanyang braso. Kung titingnan niyo po ay parang hindi na po mabubuhay. Ang sabi ko lang sa kapatid natin, manampalataya ka lang, magtiwala ka sa Panginoon. Sa Diyos ay wala pong imposible at wala pong mahirap. Alam niyo po, pagkatapos maipanalangin, gumawa ng himala ang Panginoon. Pinagaling po siya, binigyan ng panibagong extension ng kanyang buhay. Ngayon po mga kapatid, regularly dumadalo na dito sa church yung anak ng kapatiran kasama ng kanyang mga apo at pamilya. Pinakita ng Panginoon sa kanya wala pong imposible at mahirap. Kung ikaw ay dumadaan sa ganitong sitwasyon, ito ang pagkakataon na binibigay ng Panginoon sa iyo. Kung nais mong maranasan ang kanyang kapangyarihan, itaas mo lang ang iyong kamay sa Panginoon. Magtiwala ka na ang Diyos ay may gagawin sa iyong buhay. Yes, O Lord, nakikita mo po ang kamay ng iyong mga anak. Nananampalataya at nagtitiwala sa iyong magagawa. Ano man ang suliranin na kanilang pinagdadaanan ngayong oras neto, kagalingan, himala ng pisikal na katawan, himala sa financial situation na kailang pinagdadaanan, maging sa problema sa relationship sa pamilya. Alam po namin, O Father God, nothing is impossible with you. You said in your word, O Father God, call unto me, and I will answer thee and show thee great and mighty things that thou knowest not. Ask, and it shall be given unto you. Seek, and you shall find. Knock, and the door shall be open. Oh, Father God, in Jesus' name, hear the prayer of your people here in Jesus' name. Alam po namin, hindi nagkataon na narito siya. Narito siya kasi plano mo po, Panginoon, bigyan ng solusyon ang problema na kinakaharap ng bawat anak mo. Bigyan ng himala, maranasan ng iyong himala, ang iyong kapangyarihan sa pangalan ni Kristo Jesus. Yes, O God, stretch forth your hands, O Father God, and release, O Father God, your healing touch. Release your deliverance. Release your miracles. Release, O Father God, in Jesus' name. Yes, sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tinugon mo na ang aming mga panalangin. Salamat po, O Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon. We love you, we bless you, we worship you, Father God. In Jesus' almighty name we pray and thanks. And everybody says, Amen and Amen. Hallelujah.